Nako po, nagbabala po ito hong si Senate President Chis Escudero mga kabida dito ho sa mga contractors na kung hindi po sisipot mga kabida ngayong araw po ng Lunes, September 1, 2025 sa pangalawang pagdinig po ng Blue Ribbon Committee sa controversial na flood control projects anomaly mga kabida, baka ipapa-aristo daw ng committee po ito hong mga contractors na ito. Okay? Out of 15 contractors na pinangalanan po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, 8 po ang hindi ho sumipot mga kabida sa unang pagdinig po ng Blue Ribbon Committee. Disappointed po nung time na yon ito hong si Senador Rodante Marcoleta, chairperson po ng Blue Ribbon Committee mga kabida, dahil hindi ho nagpakita ito hong 8 mga contractors. Okay? 7 lang po yung nagpakita po mga kabida Kaya nga, ang ginawa po, nag-request po ng subpoena ito hong si Senador Marcoleta at yun po, pinirma na po mga kabida ni Senate President Escudero at in fact, most likely papadala po ito para ho sa mga contractors na ito mga kabida Now, sino-sino po itong mga contractors na ito na hindi ho nagpakita nung nakaraang pagdinig mga kabida Ito po, babasahin ko lang po sa inyo. Alright? Now, una po ito hong LRTK Builders Incorporated represented by Luisito Tique. Okay? Ang presidente po nila mga kabida Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation represented by Cesara Discaya, ang kanila pong presidente at maging ito hong Centerways Construction represented by the President Lawrence Lubiano and Edgar Acosta, presidente po ng Hightone Construction and Development Corporation, at maging ito pong MG Samidan Construction represented by Marjorie Samidan, authorized managing officer. Kabilang po sa papadalan po ng subpoena mga kabida, ito pong si Romeo Miranda, presidente po ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Maria Roma Angeline Remando, presidente po ng St. Timothy Construction Corporation. Aderma Angeli Alcazar, presidente at CEO po ng SunWest Incorporated. Actually, ito hong sinasabi ho nilang kumpanya po makabida na nakalink daw kay Congressman Elizalde Co mga kabida At ito hong Top Notch Catalyst Builders Incorporated represented by Yumir Villanueva, ang kanilang presidente And of course, Wawa Builders to be represented by Mark Alan Arevalo, General Manager. Ayan. So ito pong mga kumpanyang ito ang pinapasipot po mga kabida sa pangalawang pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw po ng Lunes. Mahalaga po ito hong mga kumpanyang ito na sumipot po at magpakita ko sa pagdinig kasi unang-una po mga kabida, determinado po itong Blue Ribbon Committee na hanapin yung katotohanan po mga kabida dito sa controversial na flood control projects po na sinasabi hong naging punot dulo po ng corruption po mga kabida Hindi lang po mga opisyal ng DPWH ang involved ho dito maging ito hong mga mambabatas po sa House of Representatives at maging sa Senate mga kabida. Kaya nga medyo alanganin ito hong si Mayor Benji Magalong na ibigay ito hong kanyang mga ebidensya po mga kabida sa Kongreso dito sa mga pagdinig, kasi ang mga sangkot po dito mga kabida ay mga congressmen at saka senador Okay? Kaya nga gusto ho niya ng independent investigating body po na mag-iimbestiga ho dito sa corruption sa flood control projects po mga kabida. Alam naman po natin kahit na po may mga sinasabi hong senador na sangkot ho dito, ayon po dun ho sa
expose po mga kabida, no? Ni Senator Ping Lacson. Okay? Pero determinado po itong si Senator Marcoleta na imbestigahan ito, ano, mga kabida. Kahit na po, meron pong sangkot po ng mga kasamahan po niya, ano po, no? Okay? Doon po sa sinabi po ni Senator Lacson na may mga senador na sangkot dahil may mga senador din ano na pasimuno daw dito ho sa insertion po mga kabida no ng budget doon sa 2025 national budget po mga kabida ano po. Okay? Kaya nga titingnan po natin kung gaano po kalawak. Ito importante mga kabida no. Dito po natin malalaman sa investigation po ng Blue Ribbon kung gaano po kalawak yung corruption po ano sa flood control ano. At pangalawa, sino-sino po yung mga sangkot po dito? Kasi ang sinabi lang po congressman, mga kabida, at saka senador ano. Hindi po natin alam kung ilan ba talaga yung mga congressmen, ilan yung mga senador na sangkot po dito. Okay? Kasi kung pagbabatayan po natin yung sinabi po ni Senator Lacson na meron pong 67 ano na mga congressmen, hindi pa yung check no, mga kabida. Okay? Hindi pa yung definite. Kasi hindi nga mapangalanan po ano ni Lacson po mga kabida yung 67 congressmen ano po, no? So posibleng sumobra pa doon po sa 67 po ano, mga kabida. At dito naman po sa Senado mga kabida, yun yung gusto po nating malaman ano, kung ilang mga senador ang sangkot ho dito ano po, no? Hindi man po direkta, hindi man po contractor po mga kabida, pero meron pong mga kamay ano dito ho sa corruption ho sa flood control projects ano po. Doon pa lang po sa kanilang involvement po sa insertion po mga kabida ano sa 2025 national budget ano po. Billions of pesos daw 'yon ano. Hindi lang po millions of pesos yung pinag-usapan po dito ano. Billions of pesos po mga kabida ano po yung in-insert daw ano ng ilang mga senador po no mga kabida. At dito po natin malalaman po ano kung magkano yung involved po na money o pera ho dito mga kabida. Okay, mantakin nyo ha, billions of pesos kung susundan po natin yung sinabi po ni Senator Lacson na umabot po ng 1 trillion pesos yung pera ho na involved ho dito mga kabida no sa corruption na ito. Napakalaki po, ano? Mantakin nyo, napakalaki po yun. Okay? Initially, meron pong dalawang mga pangalan po ang lumabas ng mga senador, ano? Okay? Pero hindi pa po yun kumpirmado, ano? Kasi po, wala pa pong konkreto at final result po ng investigasyon po, ano? Ito hong si Senator Ping Lacson po, mga kabida, ano po, no? Okay? So abangan po natin ito mga kabida kung hanggang kailan po ano aabutin po itong investigasyon po ng Blue Ribbon Committee ano po no. Ako meron po akong tiwala ho dito sa Blue Ribbon ano po no. Unlike ho dito sa House, okay? Medyo alanganin po ako dito ano kasi unang-una po mas marami po yung sangkot daw doon. Okay? Mas marami daw yung sangkot daw doon ano kaysa dito ho sa Senate mga kabida ano po. Okay? Tsaka pangalawa, kahit na po alam po ng mga kongresista po mga kabida na may mga sangkot po ng mga mababatas dyan po sa lower house, wala hong pag-atubili po ano, na mag-imbestiga ho ito hong mga mababatas na ito. Kahit na po ang dami hong tumutol po dito mga kabida, ano, na huwag hong mag-imbestiga kasi daw, for delicadeza lang po, ano, okay? Pero pilit pa rin nilang gawin daw ito, ano, mga kabida. Okay? Kaya nga, ang dami hong nagsasabi sino pong maniniwala ho sa kanila. Yung senador po, lately lang po itong lumabas, ano, na merong mga sangkot na senador, ano, matapos pong ginawa yung unang pagdinig, ano po. Lately lang po sinabi po ni Lacson Okay? Lately lang po sinabi po ni Lacson yun, mga kabida. Unlike ko dito sa House, na kahit na po hindi pa po nag-umbestiga po mga kabida, okay? Nag-umpisa po mag-imbestiga, meron na pong mga lumabas po ano, na sinasabi hong may mga congressmen na sangkot daw dito sa flood control projects sa anomaly. Ano?
Okay? So, abangan na lang po natin to. Kasi baka meron pong papasok daw na personalidad. Okay? Apart dito ho sa investigasyon ng Blue Ribbon at saka ito hong TRICOM ng House of Representatives. Yan yung aabangan po natin kung ano yung personalidad o sino itong personalidad na ito. Okay? Na papasok po separate yung kanilang investigasyon daw dito. I don't know kung magtatayo po ng panibagong investigating body Basta mas mainam po kung meron pong independent investigating body para ho mag-imbestiga ho dito. Okay? Para ho wala pong duda, mga kabida. Kasi kung itong dalawa, baka may pagdududa ho sa magiging resulta po ng investigasyon. Pero balikan po natin itong mga contractors po. Kailangan ho silang magpakita ho ngayong araw po ng Lunes. Otherwise, mapipilitan po ang komite na ipapa-aresto po itong mga kabida. Dami hong mga nagsasabi na baka daw wala na po dito sa Pilipinas. Baka lumayas na raw. Pero I think andito pa yan sa Pilipinas. Unang-una po, kung wala lang po silang kasalanan po, mga kabida, kung maayos lang po yung kanilang pagninegosyo bilang mga construction firms, wala po silang dapat na ikatakot po, mga kabida. Ito hong mga contractors na pinangalanan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Maliban lang po siguro nung halata po at umamin po na meron pong kabulastugan po na ginawa sa kanilang pakikipag-ugnayan po sa gobyerno para makakakuha po ng kontrata po mga kabida para sa flood control projects po Okay? So yun lang po para po sa inyong opinion at pananaw. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.